Okay, saan na tayo nag-stop kanina? Wait lang. Um, Absenteeism. Ba't ganun? Hanapin ko lang. Saan tayo nag-stop? Yun, dun na tayo sa turnover. Turnover. Ayan. Turnover. Understanding yung cost niya. Kapag mataas or mababa ang turnover rate, meron bang pagkakagastusan ang company? Okay, so let's check. Okay. Um, Kapag sinabi nating turnover, ito na yung ultimate exit ng empleyado natin. Tinuturo natin na kapag nawala ang isang empleyado, hindi lang siya sakit ng ulo ng HR, pero it is a massive financial drain kasi nga nawawalan ng empleyado. So parang kumbaga 'pag nawalan ng empleyado, madalas ang estimated diyan ay twice ng yearly na sahod ng empleyado ang nawawala. 1.5 to 2 times ng yearly salary ng employee ang mawawala sa company. Kaya iniiwasan ang turnover. Okay? Mostly, ang mga managers, nakikita lang kasi nila yung tip of the iceberg, kumbaga. Pero hindi nila nakikita kung ano yung danger, yung nandun sa ilalim ba. Ano yung danger na pwedeng mangyari kapag mataas ang turnover rate. Okay, so yung mga visible na mga expenses kapag nawala ang empleyado ay una, advertising and sourcing. So magbabayad sa LinkedIn or mga ibang job media postings. Siyempre, wala namang libre ngayon. Kapag nag-post ka ng trabaho sa isang platform, may bayad yung mga yan. Another is agency fees. Depende sa company kung kukuha ba sila ng third-party recruiter. So, may bayad din yan. Depende kung magkano. Another is administrative time. Yung oras ng HR na mag-process ng mga applications and background checks. May bayad din yan. Kasi for example, tawag nito, nag-exit na yung empleyado, nag-resign na siya. So, meron yung mga benefits like SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Kailangan mo din siyang i-exit doon sa government na yon. Kailangan ipaalis yung pangalan kasi hindi na nga siya parte ng company dahil umalis na siya. Another is relocation. So, kunwari, yung depende kasi sa company, kung especially kung yung company or organization meron silang free na accommodation for the new hire, babayaran din yan. Kasi minsan may mga company na magti-training ang new hire sa isang location. For example, from Pangasinan, magti-training ka sa Makati, 15 days. So, sasagutin ng company yung accommodation niya kasi nga training. Okay, ano yung mga hidden cost naman? Yung mga hidden cost is yung production. Kagaya na example ko kanina, pagka walang or absent yung employee na naka-assign sa isang task, kukuha ng reliever. So, wala na ngang natapos na trabaho at hindi pa gamay nung reliever at magdadagdag ka pa ng sweldo doon sa isang empleyado na day off niya sana. Okay? Another is overload, yung stress ng mga naiwang empleyado kasi nga kailangan nilang mag-double job or mag-double duty. Dahil dyan, dahil pagod na sila, it will lead to dissatisfaction again. And pwedeng mahawa yung turnover. Pwedeng mag-resign din sila or umalis sila. Another is yung bagong hire, usually
hindi pa niya nabibigay ang 100% productivity niya kasi nga bagong hire siya, hindi pa niya gamay yung trabaho. So, may mga ilang buwan pa bago niya matutunan talaga. And also, um, yung mga senior employees, syempre, mga trabaho ng mga yun, medyo mabigat din dahil senior nga sila. Mag-i-stop yung trabaho nila dahil kailangan nilang turuan yung bagong hire. Okay. So, ang impact ng isang empleyado na umaalis, depende yan sa current na turnover rate. Kapag mababa ang turnover environment, hindi madalas mag-resign ang mga tao, or very minimal lang yung either nag-resign, either natanggal, kung maliit lang, ah magkakaroon pa rin ng nadi-disrupt niya na or nahahadlangan niya yung long-standing na social bonds and mas ano pa din, establish pa din ang workflow, okay pa. So, yung performance drop, hindi siya ganun katindi. Kumbaga, parang kaya pang i-survive. Okay. Next is yung high turnover environment. Kapag mataas ang resignation ng mga or yung loss ng mga employees, typically common naman sa fast food ganyan or retail, ah meron silang tawag nito, magkakaroon ng diminishing effect doon sa performance kasi parang nagkaroon ng constant change. So, yung performance magda-drop yan. Magkakaroon ng matinding adjustment ang company. Kasi nga, sa dami ng umalis, madami din nang i-hire, marami ang magti-train. Okay? Next is, nasan na tayo? Yan, hidden cost. Wait lang, saan na yung study mats nyo? Wait lang Ito. Paano nga ba natin mapapababa yung turnover rate? May mga reasons yan kung paano natin mapapababa. So, una is, alamin mo kung bakit yung mga empleyado umaalis sila. No, meron kasing mga reasons yan. Example, yung mga unavoidable reasons. Alam nyo naman, life happens. And pwedeng lumipat yung asawa sa ibang lugar, kailangan niyang sumunod, or meron yung babalik sa pag-aaral, or merong health issue. Mapa-physical man or mental yan. So mostly, hindi na yan kontrolado ng company, pero they offer flexibility or remote work na pwede namang maging effective doon sa empleyado. And parang win-win situation yon, no? Depende pa rin. Another is advancement. So, umalis sila kasi merong mas magandang offer sa ibang company or mas maganda ang posisyon. Okay? So, competitive pay, nagwo-work lang yan kung sweldo ang problema. Pero, kung yung star employee umalis siya para lang sa 10,000 pesos na salary increase, hindi na dahil yan sa hindi nakikita ng company yung career path. Pero, ano kasi, parang sustainable na. Mga hindi nyo kayang tapatan yung 10,000 na increase ng kabilang company, well, goodbye. Siyempre, alam nyo naman, matindi ang pangangailangan natin, di ba? Another is unmet needs. So, ito na, unmet needs. Kung ang values ng employee hindi siya nami-meet ng company, eventually aalis. For example, nagbibigay ako palagi ng effort pero hindi naman ako nakikredit. So, alis na lang ako. Kumbaga, may mga credit grabber, mga ganyan, alis na lang ako, diba? Hindi ako nabibigyan ng importansya. Wala nang importansya, hindi pa ako nabibigyan ng tamang sweldo, mga ganun. So, alis na lang. Okay, so, dito, we have to focus doon sa person-organization fit. So, kapag nag-hire tayo ng isang tao na may tamang skills pero mali yung values, pwede yan for turnover. Aalis yung empleyado. So, ang mga employees, hindi naman yan aalis dahil
dun sa work. They are running away because of toxicity din. No, kapag toxic ang environment, aalis. Minsan ng mga organizations, they try to fix yung mga ganito through mediation, conflict resolution, mga mentorship programs, kanyan, na magbibigay din sa employee ng safe place para masabi niya and masolusyonan yung mga problema. And also, unmet expectations. So, dito, pinangakuan sila ng magandang trabaho or promotion, pero hindi naman ginagawa. Example, kagaya yung kanina, um, after 2 years, you will be, or it depends on your performance evaluation. If you got a high score, you will be promoted to a higher position with salary increase, mga ganyan. Hindi. Nag-hire nga sila, di ba, ng bago. Hindi na meet. So, aalis si empleyado. So, when we use RJPs or realistic job previews, sabihin niyo yung totoo. Walang sugarcoat, no, as an HR. Sabihin niyo during the interview na ganito ang trabaho mo, possible na matagal pa ang promotion, mga ganyan. So, it's better to have a candidate na aalis kaysa naman na-hire mo na siya and then after 3 months, aalis siya. Kasi nga, yung gastos ng company. Yung job embeddedness. Ito yung isa sa mga powerful and modern concept sa IO. Kasi ang embeddedness, um, nag-i-stay ang empleyado not because gusto nila yung boss or because merong mga connections na nagawa or na-built na. Pero meron kasing tatlong bagay kung bakit merong job embeddedness. Una is yung social connection sa mga co-workers at sa local community. And nag-fit sila. Paano nga ba nag-jive ang buhay at trabaho together? So, parang nagsaswak siya, may vibe, kumbaga. Another is sakripisyo. Kapag umalis ba ako, anong mawawala sa akin? Pag nagstay ba ako, anong mangyayari? Mga ganon. Okay. Another is example ng sakripisyo, yung kailangan ko lumipat ng work kasi mas malapit, mas makakatipid ako ng pamasahe, lalo na mataas ang gasolina ngayon. Yan. Or mawawalan sila ng mabuting empleyado kasi yung skill na meron ako, wala akong nakikita sa ibang empleyado. Parang mga ganon. Yan. Yun yung mga isa sa reasons kung bakit may job embeddedness. Okay, another, why do employees leave? Yan. May mga counterproductive behaviors. Okay, so ano yung mga counterproductive behaviors na yan? Una, they are dissatisfied. No. Ang counterproductive behaviors kasi, or counterproductive work behaviors, they are not just bad behavior. Madalas misguided yan sila kasi mga empleyado, gusto nila yung sense of equity, may fairness, pagkapantay-pantay. So, ang isang empleyado hindi siya maka-quit dahil nga may continuous commitment or they need to stay. They may try to even the score or parang gusto nila maging quits na lang. Ang gagawin nila is mananakit sila ng tao, nanakawan, mananabutahe, ganyan. So, may dalawang targets ang CWB or counterproductive work behaviors. Una ay they aimed at individuals. CWBs aimed at individuals. So, itong mga behaviors na to, nakakasira siya sa social fabric ng opisina. Madalas natitrigger yan by personal friction or lack of interactional justice. Okay, yun diniscuss ko na yan, interactional justice. Pwedeng may chismis, ganyan, na nakasira sa reputasyon ng isang tao. Pwedeng may negative politics wherein may manipulation ng mga sitwasyon para magmukhang masama yung isang tao kahit okay naman siya.
Another is bullying and harassment. Paulit-ulit na bullying and harassment, may intentional aggression pa, may ano ba yung body shaming, ganyan. Another is workplace violence. Ito yung ah, kung saan yung psychological aspect is nagkakaroon na ng frustration and it may turn to physical. Another factor ng CWB is aimed at the organization sa company na niya tinitira. So, ito yung sa property and reputation na ng company. Madalas, wala kasing distributive or walang equality or procedural justice na nangyayari. Kaya, yung empleyado, bawian na lang niya through sa organization din na sa empleyado. Ito yung sinasabi ko kanina, magnanakaw sila. Kukuha ng mga supplies, mga merchandise, mga reports. Nakawin yan para lang mahirapan yung kumpanya. And sasabotahiin nila. Maninira ng gamit, magdidelete ng mga files, ganyan. Or withdrawal. Minsan, ang tawag nito, overbreak. Mga ganon. Okay, meron tayong tinatawag na equity restoration theory. So, bakit kaya yung mga good people, gumagawa sila ng bad things at work? Yung mga employee kasi, feeling nila yung organization or yung company may ninakaw sa kanila. Either underpaid sila, na-disrespect sila, or na-break yung promise. So, tayo nito, ang empleyado, hindi nila mararamdaman, hindi nila mafe-feel na criminal sila. Parang binabalanse nila yung justice. Ginawa mo sa akin to, gagawin ko din to sa inyo. Parang ganon. So, paano natin malalaman yung mga CWB or counterproductive work behavior? Una, makikita mo kapag mababa ng job satisfaction ng isang empleyado, possible yan na meron siyang gagawin na CWB. Mababa ang self-control niya. Kumbaga, galit lang siya, wala na siyang self-control. Situational constraints, feeling nila na wala ng paraan para maayos yung problema. Okay? So, as managers or HR, how can we reduce CWB? So, ang punishment, hindi yan madalas tumitigil sa CWB. Madalas, ginagawa lang niya yung empleyado na, alam mo yun, maging masikreto kasi nga pinaparusahan. Instead, according to research, mas maganda na ma-improve yung justice system ng organization or ng company. Pag feeling kasi ng employee na the system is fair, wala na silang rason para bawian pa yung company. And also, merong formal grievance procedures. May mga EAPs na binibigay sa mga employees para ma-vent out yung galit nila kaysa manira sila ng gamit ng company. Another is, tayo as HR, we will use integrity tests during the hiring process para makita natin yung mga candidates na merong mataas na level ng conscientiousness. Okay, next we have, ito ba na-discuss ko na pala. Dito na tayo. Yan, counterproductive. Wait lang. Okay, let's continue. So, another reason why employees leave their jobs or meron silang mga negative behaviors kasi walang organizational citizenship behaviors. So, kung ang CWB or counterproductive work behaviors is about getting even, yung bang makabawi, ang mga OCBs naman, it is giving back, sinusuklian. So, tinatawag natin ng OCBs na altruism at work. Itong mga behaviors na to, para siyang nangis ba na para gumana or tuloy-tuloy ang trabaho is it keeps the gears going. Yan, para yung mag-run ng smooth yung company kahit na walang ginagawang or hindi siya kasama sa job description niya. So, OCBs,
meron siyang discretionary behaviors, ibig sabihin yung employee, pinipili nilang gawin yun kahit na hindi naman parte ng trabaho nila. Parang kung gusto mo lang gawin, gawin mo, pero kung hindi, okay lang din, ganyan. Hindi sila part ng formal requirement, pero ginagawa nila yon para maging better pa sa company. So, example ng OCBs, tutulungan nga yung coworker na nahihirapan or may mga positive attitudes. For example, may hindi nagkakaintindihan na empleyado, wag nang gatungan. Nagkakaroon lang positive, positive vibe. Mm. So, sportsmanship ang tawag doon. Another is civic virtue. Nagvo-volunteer na maging committee sa mga events or uma-attend sa mga hindi naman mandatory na meetings. And conscientiousness, they are willing to go beyond the minimum. For example, wag-OT sila kahit walang bayad, go lang. Mga ganon. Ayan. Next is courtesy. Pinapasa yung information sa ibang employees kahit na hindi naman inutos ng boss. Kumbaga may initiative para maiwasan yung problema. Okay? So, kapag masaya ang empleyado, helpful employee sila. Kapag ang employee is satisfied and committed, nakakaramdam sila ng social exchange. So, feeling nila yung company, tinatrato sila ng maayos. So, meron silang nararamdaman na psychological urge na suklian yung ginagawa ng company. So, suklian by doing extra work. Kapag ang satisfaction nag-drop, yung OCB ang unang-unang mawawala. Hindi na siya tutulong. Kumbaga, yun nga, may bare minimum na lang na ginagawa. Okay, so, ang isang unhappy employee naman, gagawin lang niya kung ano ang nasa kontrata niya. Wala na siyang idadagdag. Okay, kumbaga, sahod lang ang habol. So, ang OCB, it matters to managers kasi hindi nakaka-survive or hindi makaka-survive ang isang kumpanya sa job description lang. Kung kada empleyado meron siyang ginagawa na bayad lang siya kung ano ang dapat niyang gawin, yung company itself, magko-collapse yan. And may mga unexpected problem na pwedeng lumabas. So, para OCB, it matters kasi mas nai-increase yung productivity. Kapag nagtutulungan ang mga empleyado, mas mabilis yung trabaho. Also, may better moral. Nagkakaroon ng pay it forward na culture. And also, resource savings na kung saan ang mga empleyado, kapag tinuturuan nila yung ibang employees, nakakatipid ang company instead of training na may bayad. So, directly nakaka-impact yan sa company. Okay. So, ayan. That ends the discussion for chapter 9. Ang haba-haba, sabi ko na. Susunod na naman yung chapter 10, mahaba na naman. Okay, so thank you very much for listening. Lilisten ba talaga kayo? Kasi tinitignan ko yung views, ilan lang nanonood. 23, 7. Sige, hindi kayo manood, tatignan natin sa sa graded recitation. Pa-request kayo na i-online tapos di nyo pala papakinggan. Online. I-recorded di nyo pala pakikinggan. Tingnan natin. Okay, so I'll see you next week, guys. Bye-bye. Antayin nyo na lang yung chapter 10 until tomorrow. Thank you so much.